Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gigalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong araw ng Sabado sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. At paggunita kay San Cirilo ng Alejandria, obispo at pantas ng simbahan. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Panginoon ng sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inululog namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga panaghoy. Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayon ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain. Ang kaharian at ang mga pinuno nito'y kanyang ibinagsak at inilagay sa kahihiyan. Tahimik na nakalupasay sa lupa ang matatanda sa Jerusalem. Naglagay sila ng abo sa ulo at nagdamit ng sako. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod na ang mukhay halos sayad sa lupa. Namumugto ang mga mata ko sa kaiyak. Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Nakahundusay sa mga lansangan ang mga bata at ang mga sanggol. Nag-iiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nalulupaypay sila na parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nangangapos ang kanilang hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Ano ang masasabi ko sa iyo, O Jerusalem? Jerusalem, lungsod na pinakamamahal ko. Saan kita maitutulad upang ikay aking maaliw? Sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan, sino ang maaring magpanauli sa iyo? Ang sinasabi ng iyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo
sa hindi nila paglalantad ng inyong kasamaan. Pinapaniwala kayo na hindi na ninyo kailangan magsisi sa inyong mga kasalanan. Dumaing ka ng malakas sa Panginoon, Jerusalem. Araw-gabi, bayaan mong umagos ang iyong luha, gaya ng ilog. Huwag kang titigil ng kaiiyak. Bumangon ka't humiyaw ng paulit-ulit sa magdamag, sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay. Kumbaga sa tubig, ibuhos mo sa harapan ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang iyong mga kamay, alang-alang sa iyong mga anak. Nanlulupaypay sila sa gutom, nakahandusay sa mga lansangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iyong laging gunitain, mga lingkod kong butihin. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Bakit kami, Panginooy, itinakwil habang buhay? Mainit ang hininga mo sa tupa ng iyong kawan. Iyo sanang gunitain ang tinipon mo noong una. Yaong lahing tinubos mo't itinakda na magmana. Bundok ng siyong tinirhan mo'y gunitain mo na sana. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Lapitan mo yaong labi na winasak ng kaaway, ang labi ng sanktuaryo mong sinira ang bawat bagay. Ang loob na iyong templo'y hindi nila iginalang, sumisigaw na nagtayo ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang lahat ng nasa loob na sangkap ng mga kahoy, magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinalakol. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid, dinurog at pinalakol niyong mga malulupit. Yaong banal na sanktuaryo ay kanilang sinigaan, nilapastangan nila at winasak ang templong banal. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Yaong tipang ginawa mo ay huwag mong lilimutin, ang masamay naglipana sa pook na madidilim. Laganap ang karahasan kahit saan sa lupain. Huwag mo sanang itutulot ng api mapahiya, bayaan mong ang ngalan mo'y purihin ng dukhat aba. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Tumayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matabas niya tayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na-paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito
at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalon hina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin." At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi na kayo, mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig." Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at dooy nakita niya ang biyanan nito. Nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado sa 12 linggo sa karaniwang panahon. At muli atin pong balikan at pagnilayan ang ilan sa mga salita na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa buong linggong ito, at nawa ito'y magsilbing aral at gabay sa pamumuhay natin sa araw-araw. Nung Lunes, ang sinabi sa atin at paalala bilang aral, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. So, binigyan din ito ni Jesus na kung paano natin hatulan ang ating kapwa, ganun din tayo hahatulan. At wala sa atin ang sino man, no? Wala sa atin ang mayroong kapangyarihan o karapatang pumatol sa bawat isa. Totoo, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, pero kung ang Diyos ay nagpapatawad, dapat din tayong magpatawad. Noong Martes, ang sabi ni Kristo, karugtong pa rin ng kanyang mga aral, kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Sikapin, no? Minsan kasi naisip natin o sa karanasan natin, bakit ganon? Mabuti naman ang ginawa ko, pero bakit pinag-iisipan ako ng masama o bakit ako ginagawan ng masama? Ang pinupunto sa atin, sikapin natin, gawin sa ating kapwa yung gusto nating gawin nila sa atin. May kanya-kanya rin tayong dahilan, may kanya-kanyang pinanggagalingan kung bakit ang isang tao ay nagiging mapanghusga, kung bakit ang isang tao nagagawang mag-isip o kumilos ng masama laban sa kanyang kapwa. So meron pinanggagalingan. Pero kung anong gusto nating gawin ng ibang tao sa atin, tayo muna ang maunang gumawa nito. I'm sure, meron ba dito ang gustong gumawa ng masama? Wala naman, no? May mga karanasan lang tayo na nagtutulak sa atin o kaya hindi talaga tayo aware
na meron tayong nagagawang hindi maganda sa ating kapwa. Minsan akala kasi natin tama ang ginagawa natin. Noong Miyerkules, ang sabi ni Kristo, yung tanong, no, nung ipagdiwang natin ang kapisahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, kasabay din nito ang mga isyung kinasasangkutan ng mga kabataan, no, sa ating lipunan. Mayroong mga namamaril, mayroong mga nagbabanta, no, sa kanilang komunidad. Pero yung kagaya ng tanong ng mga tao noon ng isilang si Juan Bautista, magiging ano kaya ang batang ito? O pwede ring pagnilayan natin, ang mga bata ngayon, magiging ano kaya sila dahil sa mga nakikita at naririnig sa atin. Kahapon, no, sa balita, ang isang dahilan o idinadahilan ng isa sa mataas na pinuno ng ating bayan kung bakit niya sinabing pinagbabantaan niya ang buhay ng ibang tao nang sabihin ng sagot ay bahagi ito ng freedom of expression. So, hindi ko alam. Kung ganyan ang pananaw natin ngayon, mumurahin ko kayo, pagbabantaan ko kayo, kasi freedom of expression lang ito. So, anong magiging implikasyon nito sa mga kabataan ngayon? So, anong magiging ang mga bata na sinilang ngayon na nakakarinig ng ating mga sinasabi, nakakakita ng ating mga ginagawa? Nung Huwebes, ang sabi sa atin ni Kristo, tandaan natin mabuti, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang nakikinig at nagsasagawa o sumusunod ng kalooban ng aking amang nasa langit. So wala sa dami ng ating ginagawa, wala sa dami ng ating involvement, wala sa dami ng pagsisimba araw-araw, kundi yung pagkatapos ng pagsisimba, paano natin isinasagawa at isinasabuhay ang kanyang mga salita. Kahapon, ipinarinig sa atin na hindi mahirap kausap ang Diyos. Kung meron tayong hinihiling, ibibigay niya ito. Kung tayo po ay nagtataglay ng pananalig sa ating Panginoon. Kaya nung lumapit ang isang ketongin sa Panginoon at ang sabi niya, Panginoon, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. At ang sabi lang ni Kristo, ibig ko, gumaling ka. Tapos, at gumaling yung may sakit na ketong. At ngayon, sa pagpapatuloy, isang kapitang Romano ang lumapit kay Jesus at nakikiusap, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang alipin. Isang Romano lumapit at tumingin ng tulong sa isang Hudyo. Meron niyang pagitan. Kahapon, isang may sakit na ketong, lumapit kay Jesus, bawal yon kasi may sakit. Pero lahat ng ito ay hindi pinansin ni Jesus at hindi ito naging hadlang sa Panginoong Jesus para ipagkait ang kanilang kahilingan. Kaya nga sabi ni Jesus doon sa Kapitang Romano, umuwi na kayo, mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Ayon sa inyong pananalig. Anuman ang lahi, anuman ang relihiyon, anuman ang iyong kahit kasarian, pag lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tulong sa Panginoon,
hindi ka pahihindian. So, tandaan niyo po ha, kasi minsan yung religion natin ang nagiging hadlang para tayo maging mabuting kapwa sa bawat isa. Wala naman pong sinasabi ang Diyos na kapag lumapit ka o nagdasal ka, ay hindi ka Katoliko, hindi ka pwede. Di ba? Wala namang ganon. Kasi kung sa realidad, wala rin naman pinipiling relihiyon ng sakit. Pag nagkasakit, kahit sino ka pa, mayaman o mahirap, magkakasakit ka. Pero yung katulad sa ating pananampalataya, anuman o kung sino man, ikaw sa katayuan mo sa buhay, kung matututo ka lang magpakumbaba, ibaba mo ang iyong sarili, ang iyong posisyon, maniwala ka kay Kristo, manalig ka kay Kristo, ipagkakaloob niya ang iyong hinihiling. Amen? Tulad ng matatag na pananampalataya ng senturyon, lumapit tayo sa Panginoong Hesus at manalangin tayo sa Kanya para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang simbahan, naway hindi ituring saan man ang sinuman bilang banyaga o dayuhan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga namumuno sa ating buhay pamayanan, naway ituring ang bawat tao na may katarungan at pagkakapantay-pantay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga taong may kakaibang paniniwala, lahi o pinagmulan, naway matutunan nating tanggapin at unawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa oras ng kanilang pangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adyanawaan sang katauhan sa karahasan, kasakiman at pang-abuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay na may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloom ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Salvador at Estrella na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo ay pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. San Jose, pintakasing ibig, tanggulan at lakas, buong pananalig. Kami po'y ipagadya sa mga panganib. Kami naway lagi kukupin ng langit. O poong San Jose, pintakasing ibig, tanggulan at lakas, buong pananalig. Kami po'y ipagadya